Good morning everyone. Actually, ito na yung episode 2. Ngayon ko lang actually sobrang na-appreciate yung lugar kung saan ako lumaki. Na-realize ko na napakaganda pala nitong lugar na to. Napaka-bless kung dito ka tumira. Kasi kung gusto mo ng bundok, which is, yan, nasa likod ko. Yan, makikita mo. Kung gusto mo ng dagat, ayan, yan. Nakakatuwa bumalik kung saan ka nang galing. Oy, Tito, good morning! Most ng childhood memories ko is nandito. Siguro sa ngayon, i-explore muna natin yung bandang bundok. Tapos yung mga next episode, explore naman natin yung dagat. Alright? Pakiramdam ko ang free ko dito. Kasi di ako nagpi-face mask. Alam mo yung sarap sa pakiramdam na malanghap mo yung simoy ng hangin. Sobrang refreshing lang kasi for how many years, even though nakakapag nature trip din naman kami sa Manila, pero iba pa rin talaga yung babalikan mo yung kung saan ka lumaki. Tapos yun nga yung napag-usapan namin kahapon, na andun yung galak, yung feeling na at home ka. Dati pinupuntahan namin tong lugar na to, kaso magubat pa masyado dito, wala pang kalsada, unlike ngayon na nalagyan na nila ng kalsadang maganda. Imagine mo anong oras pa lang? 8? Mag-8 pa lang, pero nagising kasi kami around 5. So we do our 7:48. 7:48 pa lang. Ang dami mo nang nagawa, ang dami nang nangyari. Kaya nakakatuwa. Nakakatuwa talaga dito. At naka 3,000 steps na tayo. Naka 3,000 steps na tayo for today. So babalik pa kami, so 6,000 steps. Look. Dadaan kami. No. Kung hindi ko na i-share, sobrang hilig ko sa kape. And yung hilig kong kape is yung black coffee talaga, yung matapang. So ngayon, magro-roast tayo ng kape sa paraan na meron ang probinsya. Alright? So yung coffee bean nila, iba compared dun sa nakikita natin usual na coffee bean. Tinanong ko yung nagtitinda nito, sabi nila nanggaling daw sa bayan ng Shaton. So yung Shaton kasi dito, isa sa malaking source ng farm products. So isa doon yung coffee. Tanggalin muna natin yung hindi magandang quality.
natapos na natin siyang pilian, so ito na, gagawin na natin yung process of roasting, which is aabot siya ng 30 to 40 minutes. Ayun, dahil wala tayong coffee maker, gamitan na lang natin ang paraan. Kasi actually meron espresso machine dito, kaso matagal na daw hindi nagagamit, kaya hindi na siya umaandar. Ginamitan na lang natin ng blender. Yan. So kung magtataka kayo, para saan yan? So gagawa natin ng paraan. Ito kasi, may spring kasi siya. So magdi-drain na yung water niya kapag na-press yung spring. So pag nilagay mo siya dito, then tsaka siya magdi-drain. So for the meantime, na ayaw na muna natin mag-drain kasi gusto nating maibabad muna yung grind coffee natin, which is ito na siya. Yan. Tapos lagay na natin dito. Wala, ang dami pala. Yan. Lagay na natin siya dyan. Ang dami. Ang sarap nito. Pre, babasahin muna natin ng konti. Kasi dandahan lang yung tubig. Yun na siya, oh. Bango, oh. Yun, oh. So, hayaan na natin siya mag-sit in for a while. Siguro mga 1 minute. Yan. Yan na siya. Tapos, kung titingnan mo, pag nilipat natin siya dito, look. Diba? Nagdidrip siya. Yan. Ganyan na yung kakalabasan niya. Uy, may sumisilip oh. Yan. Titikman muna natin syempre. Ako na-excite na ako kung ano yung lasa niya. Yan. Kita mo ba yan? From beans. Ayan na siya ngayon. O, titikman na natin. Ah! Woo! Alright! Para natanggal yung talukap ng ulo ko ah. Promise, solid siya. Actually, much better siya dun sa usually na iniinom ko na kape na binibili ko na gawa ng machine. This time, dahil may intervention ng human, a great human, mas lalo siyang sumarap. Di hamak na masarap siya dun sa usual na iniinom ko ng kape. Napakalaking parte nitong kape sa buhay ko. Kaya tara, kape tayo. Alright?